Ganun ba? Pakisabi sa katabi mo, bakit ang ganda mo pa rin? Ang pogi mo pa rin? Please ask the neighbor next to you, why you're so beautiful and handsome? Okay. Pasko na. Tanungin mo yung katabi mo, regalo ko. Where's my Christmas gift? Praise be to God. Bago ko makalimutan, meron po tayong Christmas Eve gathering sa December 24. 24. Ito po ay pagtitipon natin at tayo po ay mag-worship, maghahandog ng pasasalamat sa ating Panginoong Yesus. May konti po itong salo-salo, pero pwede rin po kayo magdala ng suman, kutsinta, biko. Sabi ko nga ako, bahala na ako sa yelo. Kasi kung ano man yung madadala natin, mapagsalu-saluhan. Okay? So, si Kuya Nap na po ang bahala sa magiging kung ano man yung common food na lechon. Okay? Hallelujah. December 24, anong oras yun? 4 o'clock, no? 4 o'clock. 4 o'clock. Tapos si Brother Jerry, may palaro daw siya, yung pagkain ng apoy. Ako may palaro din ako. So, meron po tayong at the same time ng service ay kainan at palaro. Okay? So, yan po. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Pero alam nyo, marami nagtatalo. Hindi raw talaga December 25 ipinanganak ang Panginoon. At wala daw talagang nakakaalam ng petsa, ng buwan, ng oras. At hanggang ngayon ay nag-away sila. Hanggang ngayon ay talagang hindi magkasundo. Hindi naman mahalaga kung anong araw, di ba? Kung ano ang oras. Basta ang mahalaga, importante, na may pinanganak na tagapagligtas. Yun ang pinakamahalaga dun eh. May pinanganak na tagapagligtas. At ako hindi na ako nakikipagtalo kung December 25. Kasi yan ay nakaugalian natin eh. Meron pa nga nagsasabi, ba't kayo nagki-Christmas tree? Bakit kayo nagpaparol? Okay lang yun. Kasi at nakaugalian na nga eh. Alam niyo ba, tuwan-tuwa ako tuwing Pasko. Kasi napakadaling mag-share ng gospel tuwing Pasko. Kumain ako sa Auroras, chapsuy at saka kanin. Di ba? Tapos habang walang nakain pa, alas 11 pa lang, sabi ko doon sa mga tao doon, pwede ba ako mag-share sa inyo? 3 minutes lang, habang wala pang tao. Sige po, ano po ba yon? Sabi ko, tatanungin ko lang kayo, alam nyo ba kung ba't may Pasko? Tinanong ko sila isa-isa. Sumagot sila, nirecord ko, ewan ko kung napanood nyo. Ngayon, iba-iba sagot nila. Pakitanong yung katabi mo, ba't may Pasko? Anong sagot? Ang dali lang ng sagot doon. Ang sagot doon, kasi ikaw. O dahil sa'yo. Alam nyo ba yung kantang dahil sa'yo? Dahil sa'yo nang ako ay... Ngayon dahil sa atin, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang malutas na yung mga problema natin. Sino po ba dito mga may problema? Naniniwala ba kayong lutas na ang problema nyo? Dahil binigay na ng Panginoong Yesus ang Diyos ang solusyon na ang sino mang sasampalataya, hindi mapapaya, hindi mabibigo, hindi mapapahamak. Ano pa? Kundi magkakaroon ng buhay na walang... Meron na ka ba kayong buhay na walang hanggan? Huwag niyong papayagan ang Paskong ito na lilipas na wala pa rin kayong regalo ng Diyos Ama. Ang buhay na walang hanggan.
Ano nyo, tuwan-tuwa yung mga nagsiserve sa Auroras. Akala ko nga, hindi na ako sisingilin. Pero sabi ko, hindi. Okay lang yan. So, nagsitanggap sila lahat. Hallelujah. Ang saya po ng paano, kaya hindi na ako nakikipagtalo kung ngayon ang Pasko o bakit ni Christmas tree. Basta ang malaga, may panahon na isinilang ang tagapagligtas at ang lahat ng mananampalataya, hindi mapapahamak, hindi mabibigo, hindi mapapahiya, kundi magtatagumpay, maliligtas at magkakaroon ng buhay na wala hanggan. At dahil Pasko, ang pamagat po natin ngayon ay ang sabsaban. Wow. Tayo po tayong lahat. What is the English of ang sabsaban? Sister, do you mind me asking you? Are you are you on vacation here? Where are you from? Seattle, Washington. Are you sisters or cousins? So you're but beautiful. I mean, you're from other countries and you're here on vacation. So praise God, who invited you to attend this afternoon? Oh, look, sister. They are your grandchildren or friends. Praise be to God. Hallelujah. So we're so happy that you're here and praise be to God. Are you already a Christian? Uh-huh. So way back in the States, you're already attending a church? Yes. Praise be to God. Hallelujah. So, nga pala, I was carried away. I've been in the state for one day. I mean, I just visited the place, Los Angeles, together with my wife. Yeah. Okay, nabasa ko na ba? Hindi pa. Focus. Sister. Okay, are you ready to read our passage this afternoon? Serious, okay? Ready, go. Malapit sa Bethlehem. May mga pastol na nasa purang sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagnininig sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganon na lang. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Sapagkat sinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya, makikita ninyo ang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Lord, salamat po. Mangusap po kayo sa amin. Dumami ang aming pananampalataya, mag-increase. Lumakas ang aming loob, Panginoon. Sapagkat sa mundong ito na punong-puno ng challenges, ng obstacles, O God, ay hindi ito mapipigilan ang plano mo sa amin. Kahit pa hindi maganda ang simula ng aming buhay dito sa lupa, katulad mo, Panginoon, very first day, you were born in a manger, O God, but because of your power and amazing love, Panginoon, naging matagumpay ang plano mo. Nangyari na aming tagapagligtas ay nagtagumpay na mabayaran ng aming kasalanan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Bakit sa sabsaban? Gayong anak siya ng Diyos. Gayong siya ang may-ari ng langit at lupa. Alam nyo ba ang number 1 cause of death ng mga nanganganak at yung ipinapanganak nilang sanggol? Ang sabi nga, ang babaeng nanganganak, ang kanilang isang paa ay, bakit nasa hukay? Kasi pwede silang
mamatay anytime sa panganganak. At alam nyo, ang number one cause ng kamatayan ng mga babaeng namamatay, ang sabi, ang number one cause ay infection. Tinanong ko si Google, "Hey Google, what's the number one cause of death of woman delivering a baby?" Ang sagot ni Google, sabi ko, tinanong ko, "Is it infection?" Ba sumagot si Google ng walang kaduda-duda? Ang sabi niya, yes, infection is the leading cause of death during pregnancy and after childbirth. At ang tawag doon ay sepsis. O bakit sepsis? Kasi babae ang nanganganak, kaya hindi sepbro. Sepsis. O, get niya na? Number one cause of death, infection. At alam nyo ba, unang araw, buena mano, ang Panginoong Yesus ay hindi naging maganda ang kanyang unang araw sa earth. Ang sabi nila, pag daw buena mano, ano na daw yan? Sa unbelievers, yan ay malas. Kaya pag unang bukas ng tindahan at balak mong umutang, hindi pwede. Benamano ka eh. Utang ka na agad, buong araw na yun, mamalasin na daw sila, sabi nila. Pero pag ikaw ay bibili, lalo't marami, unang benamano ka, may bonus ka. Discounted. Discounted ka, malaki ang discount mo. Ngayon, ito, ang sabi dito, ang unang araw ng Panginoong Hesus ay hindi maganda. Ando doon sa isang pangit na kalagayan. Sa sabsaba na pwedeng ma-infection, na pwedeng mamatay. Sa dami ng pwedeng lugar, at ito ang napili ng Diyos. Bakit pinahintulutan ng may-ari ng langit at lupa na ang kanyang kaisa isang pinakamamahal na anak ay sa isang hindi magandang kapaligiran, sa isang lugar na hindi maayos ipinanganak upang ipakita sa lahat ng mga tao dito sa mundo na kahit hindi magandang kalagayan mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil merong Diyos na buhay na magbabantay at tutulong sa iyo na matupad pa rin yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Imagine, di na-infection si Mary. Hindi siya nagkasakit. Maging yung baby, hindi rin nagkasakit. Nabalitaan ba natin, pagkatapos manganak ni Saint Mary, sinugod siya sa ospital at ang baby ay nag-50-50. Mga kapatid, pagkasama mo ang Diyos, walang masamang mangyayari sa bawat anak ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, tatlong bagay ang tandaan natin. Sabsaban, tatlong bagay. Maaring sila Joseph at si Mary, dumadanas ng ganong hindi madaling bagay. Napakahirap. Pero papamansin natin, napakababait nila. Ang bubuti nila. Tandaan natin, kahapon ang palabas sa Maalaala Mo Kaya? Kasi nagbabasa-basa ako sa salas, bukas ang TV, nanonood yata si Mama Cynthia noon. Maalaala mo kaya? Christian sila na nasa Canada. Panood mo ba, sister? Anong pamagat? The Miracle. Di ba? Ngayon, meron silang isang anak na lalaki. Biglang sinugod sa ospital at malapit ng mamatay. Alam niyo ang taning? 2 oras na lang ang buhay. Paskong Pasko, andun sila sa ospital. Paskong Pasko, inoopera ang anak nilang nasa 14 years old. Nag-iisang anak. Paskong Pasko, lahat nagkakasihan, kumakain ng hamon, kumakain ng morcon, nagsasalo-salo sa spaghetti, sa pansit, nagpapaputok, nagsasayawan, nagkakasiyahan. Samantalang sila, ando doon, umiiyak sila sa Panginoon, nananalangin na magtagumpay ang operasyon. At sinabi nung sabi ng babae, are we really that bad people that we're going through these difficulties in life? Masama ba tayong tao?
Hindi porke mabuti ka, hindi ka na makakaranas ng mga mabibigat na problema. Meron kang katanungan bakit daw yung mabibigat at napakahirap na sitwasyon ay nangyayari sa mabubuting tao? Na-experience nyo na ba magtanong noon? Si Mary at si Joseph, napakabuting tao. Pero bakit nila nadadaanan yung ganong sitwasyon? Alam nyo mga kapatid, dito sa mundo, huwag ka nang magugulat. Huwag ka nang magtataka. Bakit may mga problema ang minsan hindi natin mailarawan sa hirap? Anong sabi sa John 16:33? Ito pa, bago ko basahin yon. Ito, na-share ko na to sa maraming mga nganak Ganon pa man, ito, tandaan nyo dito. Sino ba mga nganak ngayon dito? Ito, bigay nyo to sa mga nganak. Napakabisa nito. Ginamit ko to kay Cynthia. Abay, pang-una at pangalawang anak, talagang hindi agad mailabas yung bata. Si Sarah, hirap na hirap yung doktor. Labas-pasok doon sa delivery room. Para kaming nasa TV. Sabi nung doktor, si Dr. Domingo, Mr. Merced, napakahirap po talagang kalagayan ng inyong misis. Hindi ho namin alam kung paano gagawin. Ang sabi ko lang parang sa pelikula, Dok, gawin niyo ang lahat. Gawin niyo ang lahat, Dok. Magbabayad kami. Iligtas niyo lang ang maginakulok. Parang Fernando po Gawin niyo ang lahat, Dok. Iligtas niyo ang aking maginang. Tumingin yung doktor. Hayaan niyo. Gagawin ko ang lahat. Bumalik yung doktor. Alam niyo, bago nang pinasok si Cynthia, itong pinasaulo ko sa kanya. Kay Joseph, napakabisa nito. Kaya Sister Estela, kung mga nganak ka, Miko, may kaibigan ka. Kung may kaibigan ka, ganun pa man, maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng panganganak. Kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at tamang pag-uugali. Sigurado yan. Hindi lang yan kay Cynthia ko binigay. Sa marami akong nakakausap na kapatirang mga anak na natatakot. Hindi kaya madaling mga anak. O, di ba? Mahirap kaya. Sabi ko nga, ang hirap pala ng mga maging babae kaysa sa maging lalaki. Kaya pag ako tinanong, ikaw, Brother Well, gusto mo ba maging babae? Ayoko nga. Di ba, ikaw ba, Cherry, cesarean o normal naman yung naging normal? O, di ba? Ngayon, sa hirap ng panganganak ngayon, buti na-invento yung CS. Yung... Mahirap din ba yun? Ikaw, CS ka, no? Paano hihirap, di ka na-deliver noon? Ay, nabutan ba rin? Kaya na sinaulo mo to. Ngayon, si Sarah, alam nyo, etong tanda natin, kahit mabuti at masamang tao, dadanas ng matinding problema. John chapter 16:33. John 16:33. In the world, you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Alam niyo ang dapat natin gawin? Ang dapat gawin, kapag tayo ay nasa difficulty, imbitahan mo ang Diyos sa iyong kalagayan. Hindi mababago ng reklamo, pira naman buhay ito, sobra naman buhay ito. Hindi mababago. Lalo lang, lalala. The best thing to do, purihin mo, sambahin mo ang Diyos, imbitahan mo ang presence niya. Alam nyo, nung hindi mailabas si Sarah sa panganganak, mag-isa, gabi yun di ba love? Gabi yun, Habang siya ay nandoon sa operating room, ako ay nasa labas, nagsumamba ako mag-isa, nagpuri ako. Habang wala pang naglalakad, tinaas ko yung kamay ko. Ang sabi ko, nasumamba ako sa Diyos. Pero patingin-tingin ako, baka mapagkamalan akong baliw
Abang nag-worship ako, nagpupuri ako sa Diyos, baka may dumaan, bababa ko yung kamay ko, tapos tahimik ko, hallelujah. Pag wala naman tao, hallelujah. Sasabayan ko pa ng sayo yun. Hallelujah, Lord. Praise God. Yes. Amen. Kasi gusto kong bumaba ang presence ng Lord. Ngayon, nagpuri ako, nag-worship ako, parang sila, nabasa niyo ba yung si Paul at si Timothy? Si Paul at Timothy, binugbog dahil sa paggawa ng mabuti. At doon ba, pagkabugbog sa kanila, pinasok sila sa loob, at talagang pagod na pagod sila, masakit ang katawan nila, sa halip na nagreklamo, anong ginawa nila Paul at Silas? Di ba? Nag-ano sila? Umawit sila at sumamba. So, ang sakit ng katawan nila. Tapos kumanta sila ng hallelujah. Maring yun ang kinanta nila eh. Minsan, ang hirap mumawit, mahirap magpuri. Kapag ka talagang minararamdaman ka. Yung kumanta sa atin ngayong hapon, Jack, hindi nyo lang alam, hindi nyo nahahalata. Alam nyo ba, sugat-sugat ang paa niyan? Kaya naka-rubber shoes yan. Hiwa-hiwa ang paa niyan. Meron siyang nilagay na cream, pampaganda ng paa. Sakong? Sabon. Meron siyang ginamit na sabon. Hindi niya na maakalain yung sabon na yon, gawa pala sa kutsilyo. Hindi. Yung sabon na yon, nakakahiwa-hiwa pala. Ayun, na-dry ang skin niya. Kasi, kaya naka-rubber shoes siya kasi para malambot. Pero hindi niyo halata. Dahil sa kanya, kasama niya ang Diyos na buhay. Hindi siya mapipigilan sa paglilingkod sa Panginoon. Ako hindi lang halata. Masakit ang balikat ko kagabi pa. Tinitiis ko lang ang nakangiti lang ako. Dahil alam ko, makakapagpahayag pa rin ako ng Word of God. Hindi tayo mapipigilan ng karamdaman sa pagsamba. Hindi tayo mapipigilan ng mga problema sa patuloy na pagsunod sa atin ng Diyos. At makikita yan ng Panginoon, gagantimpalaan tayo. Ngayon, nasa na ba ako? Ba't ko nasabi yun? Wala tuloy ako dahil sa inyo. Kay Sarah. Alam nyo, nung matapos ako magsamba kay Lord, may lumabas na si Dr. Domingo. Paglabas ni Dr. Domingo, halos inaalis niya na yung glove niya. Mr. Merced, gusto kong sabihin sa inyo na may kasiyahan, tagumpay po tayo. Nailabas na namin po ang inyong anak. Mahaba nga lang ang ulo niya. Bakit ito pinahaba niyong ulo? Forceps. Alam niyo yung forceps? Yung ginamitan ng ng parang clam. Yung palang forceps, pagitan nyo ng normal at saka ng cesarean. Na kapag hindi na talaga makuha sa normal, meron ng ginagamit na yon, machine. Tapos, yun ang pinapanghila. Kapag hindi daw magaling ang doktor, ulo lang ang nakukuha. Kaya nung tumatawad ako, bayaran na, Dok. Baka naman pwede mong tumawad. Sabi ng doktor, alam mo, ako ang pinakamagaling na nagpo-forceps dito sa Cavite. Napaganon ako, yabang naman. Ano sabi nyo? Ano sabi ko? Paganon ho ba? Kaya hindi na ako nakatawad. Pero totoo nga, naligtas yung anak ko. At naligtas ang anak ko, hindi dahil sa galing ng doktor. Naligtas ang anak ko dahil sa kabutihan at kabaitan ng Diyos na buhay. Miss Princess Sarah. So kahit mabuti o masama, dadanas tayo ng kapigatian. And the best thing to do, kapag tayo ay na parang nasa sabsaban na lugar, na parang pangit at hindi maganda, invite the presence of God. Tawagan mo siya, ang sabi ng Biblia, ang sino man tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, maliligtas. At, mga kapatid, ang sabi ay, sa ating panghuli, may pagkakataon na
Pwede ka naman alisin ng sitwasyon ng Diyos sa sitwasyon mo, di ba? Pwede namang hindi niya napaintulot. Katulad si Daniel. Si Daniel ay itinapon sa leon. Pwede namang hindi na siya matapon sa leon. At yung mga kaibigan niya, tinapon sa apoy. May pagkakataon, hindi ka aalisin ng Lord sa sitwasyon. Iaalaw pa rin ng Panginoon, ikaw ay dumaan sa mabigat na sitwasyon. Pwede nang hindi iaalaw yon, pero inalaw ng Panginoon. Pero hindi dahil inalaw ng Panginoon yon, ay gusto niya na tayo mabigo. Hindi. Inalaw yun ng Panginoon para patunayan sa atin na kahit nasa gitna tayo ng mga leon, sa gitna tayo ng mga apoy, sa gitna tayo ng sabsaban, kasama natin ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Naniniwala ba kayong walang magtatagumpay laban sa atin? Naniniwala ba kayo walang problema ang makakawasak sa atin? Walang problema. No problem can destroy a believer. Ang nakaka-destroy, hindi yung problema. Ano nakaka-destroy? Ano nakakawasak? Ang nakakawasak ay attitude, reaction. Ay, wala na tayong pag-asa. Ay, wala na, hindi na mangyayari ang ating mga plano. No! Sabihin mo sa problema, oo, malaki ka. Pero mas malaki ang Diyos kong buhay. At kasama ko ang Panginoon. Alam niyo ba, walang problema ang makakasira sa atin. Kaya nga, ang unang nalulungkot pagka mayroong nagpapakamatay, para mayroong talagang gumigibap, ang Diyos na buhay. Kasi ang Diyos na buhay, walang imposible sa Kanya. Kaya lang natatalo ang tao, hindi siya nakatingin sa magagawa ng Diyos. Nakatingin siya sa magagawa natin. Pag lagi ka nakatingin sa magagawa mo, matatalo ka talaga. Hindi ka isinilang, hindi tayo ginawa ng Diyos para tumingin sa magagawa natin. Tayo ay ginawa ng Diyos para tumingin sa magagawa niya. Kapatid, ang sabi dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Kaya kapatid, sa oras na ito, meron ka bang pinagdadaanan? Ikaw ba ay parang nasa sabsaban? Ikaw ba ay dumadaan ngayon sa maraming mga parang bigat ng mga pagsubok? Kapatid, kahit na ikaw ay nasa gitna ng pangit na kalagayan, matutupad pa rin ang plano ng Panginoon sa iyo. Huwag kang susuko, huwag kang panghihinaan ng loob. Lagi kang tumingin sa Panginoong Hesus na ibinigay sa atin ng Ama dahil mahal na mahal tayo. Ang dahilan ng Pasko para ang lahat ng mananampalataya ay makaranas ng breakthrough sa buhay. Tayo pang lahat ay tumayo. Hallelujah. Lord, sinabi mo sa amin, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagsama ko kay Moses, hindi kita iiwan ni pababayaan. Yung ating unang worship song, habang sasambahin natin ang Diyos ngayon, imbitahan mo ang Panginoon sa iyong kalagayan. Ikaw ba ay may karamdaman? Ikaw ba ay may pangangailangan? Ikaw ba ay may sitwasyon? Sambahin mo ngayon ang Diyos. At magugulat ka, babaguhin ng Panginoon ang iyong kalagayan at mapupuno ito ng liwanag. Umay kukubli
lakas at pag-asa ng aking puso. Yes, O Lord. Hindi na pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhatian, sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahiling tulutan. Salamat, Panginoon. sa katugunan sa aking dalangin. Hallelujah, Lord. Sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Amen. Salamat. Yes, Lord. Sa oras na ito, O Diyos, kami ay nakatayo sa iyong harapan. Iunat mo yung mapagpalang kamay, Panginoon. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, abutin mo sa oras na ito. Kapatid, ano man ang kabigatang daladala mo, pinagdadaanan o kinakaharap mo ngayon, isuko mo sa Panginoon. Tawagin mo ang pangalang Jesus at maghihimala sa iyo. Sa oras na ito, O Diyos, lahat ng may mabibigat na pinagdadaanan dito, iparanas mo ang iyong pagsama. Magpadama ka ng kalakasan ngayon, na bagamat pinahintulot mo ang mga pagsubok na ito, nangako ka, hindi mo kami iiwan at pababayaan. Nangako ka na pagkakalooban mo kami ng kalakasan na kailangan namin, ng mga pangangailangan namin, O Diyos. Panginoon, nakita namin sa panahon na sila Mary at Joseph ay nandoon sa mabigat na sitwasyon na kung saan si baby Jesus ng panahon na yon na pinanganak sa sabsaban ay dumadanas sila na hindi biro-birong kalagayan. Pero Panginoon, sa kalagayan yon hindi mo sila pinabayaan. Nagpadala ka ng mga pantas na may daladalang mga mamahaling regalo, ginto, mga kamanyang at kung mira na mamahalin, Panginoon, na ito'y inihandog nila sa pamilyang ito kay Lord Jesus. At sila'y napagpala at lumipas ang panahon, hindi sila nanatili sa sabsaban. Sila ay nailipat sa maayos na tahanan. Sapagkat yan ang pakalooban mo, Panginoon, hindi kami manatili sa kabigatan ng buhay. Hindi kami manatili sa karamdaman. Hindi kami manatili sa kahirapan. Darating ang araw, gagantimpalaan mo ang lahat ng tatawag at sasampalataya sa inyo. Dadalhin mo kami sa isang mas magandang kalagayan. Aalisin sa sabsaban, so to speak, O God. Lord, sa oras na ito, ibuhos mo ang masagana mong biyaya at tanggapin ang iyong mga anak ang himala sa oras na ito. Receive the healing by faith. In the name of the Lord Jesus Christ, receive the salvation. Receive the financial blessing right now. Receive the blessing of God from His throne of grace. Receive it by faith. The blessing in different forms right now in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say,